Okay, unang tanong ko dito kay Brother Renz. Sabi Hmm. ni Saint Augustine 397 AD, a bishop of more than ordinary influence could afford to disregard a number of conspiring enemies because he saw himself joined by letter of union to the Roman Church, in which the supremacy of an apostolic chair has always flourished. Sang-ayon ka ba rito? Okay, ulit yung question, sorry. Time stop mo na. Pakiulit. Okay, pakiulit, no? Sabi ni Saint Augustine, AD 397, a bishop of more than ordinary influence who could afford to disregard a number of conspiring enemies because he saw himself joined by letters of communion to the Roman Church, in which the supremacy of an apostolic chair has always flourished. Ito ba, sumasang-ayon ka ba dito? Tumututol ka? Time resume. Sa interpretation mo, yes, tutol ako. Okay, next question. Ibig ko ba sabihin, kinokontra ni Saint Augustine ang kaniyang sarili nang sabihin niya, as the supremacy of an apostolic chair has always flourished? No. Sa framing ng question, yes. Kinokontra Next niya. question. Kinokontra, di ba ka, brother Russia, kinokontra ba niya sinabi niya rito o ano? Sagot, bro. The No. next question. No daw. So, tuto ka kay Saint Augustine ngayon. No. Okay, next question. Sabi ni Saint Jerome, AD 396. Sabi niya, I follow no leader but Christ and join in communion with none but your blessedness, Pope Damasus I. That is, with the chair of Peter, I know that this is the rock on which the church has been built. Sang-ayon ka ba dito? Sinabi ni Saint Jerome, mututol ka. Sagot. Next question. Umpisahan na natin ang ating debate mga kapatid. Pero bago yan, please share yung ating live streaming dahil maraming nagla-live ngayon mga kapatid. Lalong-lalo na dito sa punto por punto mga kapatid. At dyan din sa ibang nagla-live si brother Yesomar, ayan, I think nagla-live at yung iba din. At dito din sa Russia TV mga kapatid, naka-live tayo sa YouTube channel at Facebook natin. So mga kapatid, iset ko lang yung ating time. Ayan. So bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag yung ating affirmative sa kanyang patutunayan na imbento lang daw ang papal supremacy after 1054. Bro, your time start now. Okay. Magandang gabi. Narito ako para patunayan ang papal Mahina, supremacy ng mahina. Medyo time stop mo na, time Okay. stop. Okay, bro, Okay. ilapit mo konti yung ano mo, bro. Yan, 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 Okay na yan. ba? Hello? Yan, bro, mas malakas, maganda. Proceed, bro. Okay, thank you. Magandang gabi. Narito ako para patunayan na ang papal supremacy ay isang imbensyon at hindi matatagpuan sa simbahan bago ang 1054. Una, ano ang ibig kong sabihin sa salitang simbahan? Ang simbahan ay bago mag 1054. Bago ang Great Schism, ang Eastern Orthodox at ang Roman Catholic ay isa pa rin at bumubuo ng isang simbahan, ang buong Pentarchy. Rome, Constantinople, Alexandria, Antioch at Jerusalem. Pangalawa, gagamitin ko ang mga opisyal na dokumento ng Joint Theological Dialogue ng Orthodox at Roman Catholic. Ang dialogo na ito ay sa pagitan ng mga opisyal na kinatawan ng Orthodox Churches at ang Roman Curia ng Dicastery for Promoting Christian Unity. Kaya ang mga opisyal na dokumento ng Curia ang kasalukuyang opisyal na posisyon ng Roman Catholic Church, aprobado ng Dicastery of the Doctrine of the Faith at ng Roman Pontiff. Ang pinakabagong dokumento ng Curia, the Bishop of Rome, ay ginawa ng eksperto sa Curia at ang sabi dito, the status of the text
is that of a study document. It's aimed to offer an objective summary of recent developments in official and unofficial ecumenical discussion on the subject, including a rereading or official commentary of Vatican I, a clearer distinction between the different responsibilities of the Pope. Pangatlo, aking lilinawin ang pagkakaiba sa pagitan ng supremacy at primacy. Sa Orthodox ay magkaiba ang primacy at supremacy, ngunit sa Roman Catholics ay magkapareho ang kahulugan nito. Tinatanggap ng Roman Curia ang aming posisyon tulad ng pagkakaintindi ng primacy sa Chieti document. Sabi dito, Christian tradition makes it clear that within the synodal life of the church at various levels, a bishop has been acknowledged as the first. Jesus Christ associates this being first with service. Whoever wants to be first must be last of all and servant of all. Habang ang kahulugan ng supremacy ay para sa mga Orthodox ay nasa Pastor Eternus ng Vatican I at Catechism of the Catholic Church 937. The Pope enjoys by divine institution supreme, full, immediate, and universal power in the care of the souls. Tinatanggap ng Roman Curia ang pagkakaiba ng primacy at supremacy. Sa Alexandrian document, Vatican I's teaching on the papal primacy of jurisdiction over the whole church and papal infallibility was considered unacceptable by the Orthodox Church. Such an ecclesiology is for the Orthodox a serious departure from the canonical tradition of the Fathers and the ecumenical councils because it obscured the Catholicity of each local church. Kaya malinaw na may pagkakaiba sa pagitan ng supremacy at primacy. Ang primacy ay kung saan ang head ay first among equals at ang supremacy ay supreme without equal. Pinaniniwalaan ng Rome na si Pedro lamang ang binigyan ng susi at bato kung saan itinatag ang simbahan at dahil ang Pope ang kahalili ni Pedro o successor, ang sinabi kay Pedro ay applied din sa Pope. Pero ito ay isang development at hindi apostolic tradition. Ayon sa Roman Curia sa kanilang pinakabagong dokumento, na the Bishop of Rome, sinabi nila na, in the Latin Church, the martyrdom and the burial of Peter in Rome was the basis of the application of the Petrine text to the Bishop of Rome from the beginning of the 3rd century. The reference to scriptural text highlighting the role of Peter appears in early church as secondary phenomenon compared to a primary practice. Nangangahulugan ito na ang Petrine text ay ina-apply lamang sa obispo ng Roma simula ng ikatlong siglo at hindi nang itinatag ang simbahan. Tanging sa Latin Church lamang ito pinaniniwalaan at hindi sa East. Hindi sa buong simbahan. Ang Petrine text ay ina-apply lamang kay Pedro, hindi sa obispo ng Roma. Inamin ng Roman Curia ang development ng interpretation at application ng Petrine text at hindi ito originally ina-apply sa obispo ng Roma. At ang Roma ay hindi naging una dahil ang obispo ng Roma ay successor ni Pedro, ngunit dahil si Pedro at si Pablo ay namatay at nailibing sa Roma. Ayon mismo sa Roman Curia. At lahat ng ito ay nagtuturo na walang papal supremacy o kahit primacy bago ang ikatlong siglo. Ang Petrine text ay ginamit explicitly ng mga obispo ng Roma sa kanilang sarili noong ika-4 na siglo. Ito ay naiintindihan sa silangan bilang primacy at hindi supremacy. Para sa East, ang primacy ng Rome ay dahil sa political realities ng panahon na yun na ang Roma ay ang kapital ng imperyo at hindi dahil ang Papa ay kahalili ni Pedro na sinasang-ayunan ng Roman Curia sa Chieti document na nakalagay, in the West, the primacy of the See of Rome was understood particularly from the 4th century onwards with reference to Peter's role among the apostles. The primacy of the Bishop of Rome among the bishops was gradually interpreted as a prerogative that was his because he was successor of Peter, the first of the apostles. This understanding was not adopted in the East, which had a different interpretation of the scriptures and the fathers on this point. Malinaw na hindi iisa ang pag-unawa ng East at West kung paano nakuha ng Roma ang primacy. That's Wala 5 itong minutes. consensus sa East at West. Tanging sa Rome lamang ito pinaniniwalaan at dahil doon lamang ito pinaniniwalaan, hindi ito tanggap ng buong simbahan. Ngayon, sa panahon ng papacy ni Symmachus noong 502, ang kanyang mga tao ay gumawa ng mga forgeries na naglalayon na hindi siya sumailalim sa paghukom. Ang mga peking dokumentong na ito ay hindi totoong nangyari at mga istoryang ito ay ginawa upang palakasin ng otoridad at otonomiya ng Pope na tinatawag na Symmachus forgeries. Ang mga forgeries na ito ay sinasabi na hindi pwedeng husgahan ng sino man ng Pope. The first see is judged by none. Ang katagang ito ay galing kay Pope Gelasius. Pero dahil sa forgeries ni Symmachus, ang pahayag na ito ay naging katotohanan.
Mula sa Constitutio Silvestri, lumabas dito ang Silvestrian Accusatorial Canon na ginamit ni Pope Leo III noong 800 AD upang umapila sa Frankish king dahil siya ay pinaratangan ng mga parehong paratang kay Symmachus. Si Leo ay hindi na dumaan sa paglilitis at ang ideyang ito na the first see is judged by none ay ngayon makikita sa Canon Law na Canon Law 1404, the first see is judged by no one. Ang mga peking dokumentong ito ni Symmachus ay pinaniniwalaan na totoo at lehitimo ng mga sumunod na pope at mga writers at nailagay pa sa Liber Pontificalis o Book of the Lives of the Pope. Ang isa pang peking dokumento ay ang false donation of Constantine. Nabatay sa Liber Pontificalis, sa peking dokumento ito, sinasabi na dineklara ni Constantino si Pope Sylvester bilang supreme sa simbahan at sa mga estado at sa lahat. Nakasaad dito na we ordain and decree that he shall have supremacy as well over the four principal seats, Alexandria, Antioch, Jerusalem, and Constantinople, as also over all the churches of God in the whole earth. Ginamit ang peking dokumento na ito ni Pope Leo IX sa kanyang sulat kay Patriarch Michael Cerularius ng Constantinople na nagdulot ng Great Schism. Ang peking dokumento na ito ay nabuko lamang na forgery noong 15th century. May isa pang peking dokumento ang tinatawag na false decretals na ayon sa scholar na si Everett Ferguson became the most influential forgery in the history of the Roman Catholic Church. It became the basis of the claim for papal monarchy in the later Middle Ages. Ang mga false decretals ay nagbigay ng peking canons na pinaniniwalaan ni Pope Nicholas I na totoo na nagpahintulot sa kanya na makialam sa ecclesiastical election sa Constantinople na nagdulot ng 4 na taon Photian Schism noong 863 AD. Ang mga false decretals ay may layuning itatag at palawigin ang kapangyarihan at jurisdiction ng papacy at pinapalabas na galing ito sa mga unang panahon ng Kristyanismo, kasama ang donation of Constantine at sa koleksyon ito. Last 2 minutes. At ginamit ang mga false decretals ng canonist at ginamit din ito sa Decretum Gratiani, isang koleksyon ng mga canon laws na ginagamit pagkatapos ng Great Schism. Ang mga peking dokumentong ito ay nabuko lamang noong 16th century. Ang Alexandrian document ay inamin ang paggamit ng Roma sa mga peking dokumento na ito. Sabi nila, consequently, a more juridical ecclesiology was developed. The false decretals, 9th century, and the false donation of Constantine, probably 8th century, which were mistakenly supposed to be authentic, stressed the central figure of the Pope in the Latin Church. The new mendicant orders in the 13th century, such as Franciscans and Dominicans, exempted from episcopal authority, promoted the conception of papacy as being entrusted with the pastoral care of the whole church. So meron tayong 3 forgeries kung saan nanggaling ang papal supremacy. Ang dalawa dito ay ginamit ng Pope sa Eastern Church at nag-cause ng schism. Ang papal supremacy ay hindi tinanggap sa East dahil ito ay isang invento lamang at hindi makikita at hindi tanggap ng buong simbahan noong 1054. Kaya ang papal supremacy ay invento at hindi katulad ng mga apostol at wala sa simbahan dahil hindi ito tinanggap ng buong simbahan. Tapos na, moderator. Okay. So, dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, mga kapatid. At dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church, 7 minutes. Your time start now, bro. Okay. Laruhin ko lang ano. Ano ba ang opisyal na katuruan ng Iglesia Katolika patungkol sa Papal Supremacy? Sagot? Ito na, wait lang. Nakalagay sa Catechism of the Catholic Church 937, the Pope enjoys by divine institution supreme, full, and immediate and universal power in the care of the souls. Anong unawa mo doon sa CCC 937 na Supreme? Kung titignan natin sa Vatican I, siya ay may supreme jurisdiction at may supreme authority doon sa sinasabi dito na wala noong unang panahon. Wala noong early church. Supreme and immediate jurisdiction. Sumasangayon ka ba ng ibig sabihin nito ay nangingibabaw siya sa lahat? Yes or no? Yes. Okay. Next, meron ka bang mababasa na ang pangingibabaw ng Pope sa buong Iglesia nagsimula lang after 1054 o wala?
Moderator, challenge question ba yun? Hindi. Meron, nagtatanong siya, meron ba daw? Wala. Okay. If wala, so inaamin mo ba na wala kang mababasa na nangingibabaw lamang ang Pope sa buong iglesia after 1054, yes or no? No. At dahil nag-no ka, pwede mong pakibasa mo at nang malaman ng karamihan na meron palang mababasa na after 1054 doon lang nangibabaw ang Pope sa buong iglesia. Hindi yung kailangan may mabasa dahil ang gagamitin is deductive reasoning. Ayon mismo din dito sa Objection, mga moderator. dokumento. Time stop. Okay. Unahin natin yung objection. Negative, ano yan? Yung nagdahilan siya, moderator, ang gusto ko sumagot siya, hindi yung magdahilan. Okay. Meron bang counter objection doon? Sabi niya, Affirmative? kung may masasabi ako, kung may mababasa ako. Tinanong niya ako kung meron. Sinagot ko kanina una wala. Okay. Diba? So mag-decide muna ako mga kapatid ha. Um, Moderator, for ang clarification lang. For Sige bro. clarification, moderator. Sige. Clarification mo na, sige. Tinanong ko siya kanina kung may mababasa ba? Sabi niya, wala. So, ang follow-up ko sa kanya, so inaamin mo ba na wala kang mababasa na nangigibabaw lamang ang Pope sa buong iglesia after 1054, yes or no? Sabi naman niya, nag-no naman siya uli. Ibig sabihin, No. meron naman siya mababasa. Okay. Oh, yun, kaya yun, inanap ko siya. Kaya muli ako nagbalik sa unang tanong, saan Okay. mababasa? Okay. So, yan yung clarification natin sa kabilang panig. Meron ka bang masasabi doon? Affirmative. Mapapag-aralan yun, hindi mababasa ng letra por letra. Kung letra por letra yun, hindi wala Okay. talaga tayong makikita. Okay. So, ganito mga kapatid, doon sa tanong, kanina kasi, ang dinig ko, pwede mo bang basahin, bla yung ganon. Ah. Tapos pumasok yung sagot kasi niya patungkol doon na word na hindi. Tapos yung continuous na yung sagot niya. Ngayon, kinukuha ko naman siya as a valid answer doon. Doon sa pagpapaliwanag niya bro, um, for now, yun yung paliwanag niya kahit tutol ka doon. At ipapatuloy ko muna yung kanyang sagot dahil naputol doon. Bro Constantinos, proceed ka muna sa 20 Yes. segundo bro sa pagsagot. Time resume. Ayun, dahil yung question niya is kung may mababasa, syempre wala. Ito nga yung purpose ng argument para ipakita sa lahat na invento yung papal supremacy. Dahil kung makikita natin sa sinabi ko kanina na yung Petrine text ay na-applied lamang sa Bishop of Rome noong 3rd century ayon mismo sa Roman Curia. So doon tayo magsisimula. So deductive reasoning yung kailangan, hindi yung Next question. mababasa letra for letra. Okay, ulitin ko ang tanong ko ha. Inaamin mo na ba na wala kang mababasa na nangingibabaw lang ang Pope sa buong iglesia after 1054? Yes or no? So, No. no? No. Time stop No. muna, time stop na. Bro, gusto ko lang i-educate ulit si Brother Constantinos sa ating rules na baka akala mo yes or no lang yung sagot. Meron kang 20 seconds lagi sa pagpapaliwanag bro ha, kahit categorical or Same answer din close-ended kasi. Same answer din yung close-ended kanina, question. minute lang. Hmm. Okay Thank you, bro. brother. Thank you, moderator. So, next question na tayo bro. At dahil nag-no ka, ang tanong ko kasi, may inaamin mo ba na wala kang mababasa? At dahil nag-no ka, ibig sabihin may mababasa ka. Maari mo bang basahin? Kung letra for letra, wala. Yung buong argument ko meron. Ah, So, yun ang sagot. Wait. Okay. Next question. okay. Kahit hindi letra por letra, basta malaman lang natin na ang Pope ay nangibabaw lang after 1054, meron ka bang mababasa? Yes or no? Yes, meron. Kaya pakibasa. Next question. Okay. Maaari mo bang basahin
na nangibabaw lang ang Pope after 1054 dahil meron ka palang mababasa? Sige, ito sa Chieti document nakalagay, in the West, the primacy of the See of Rome was understood particularly from the 4th century onwards. With reference of Peter's role among the apostle, the primacy of the Bishop of Rome among the bishop was gradually interpreted as prerogative that was his because he was the successor of Peter, the first of the apostle. This understanding was not adopted in the East, Next which question. had different Next interpretation. question. Anong specific na taon ang 4th century? Sa panahon ni Pope Gelasius at ni Leo, Ano specific na taon? 300? Ano yon? after Second Council of Constantinople, wala akong specific date. Before 1054 ba yan? Yes or no? Before 1054. Okay. So inaamin mo ngayon na before 1054, meron na palang papa na nangingibabaw sa buong iglesia. Yes or no? No. Alin ba talaga totoo? Nangibabaw sila after 1054 o before 1054? After. Ulitin ko ang tanong ko ha. Saan natin nababasa na after 1054 nangibabaw ang papa sa buong iglesia? After ng Great Schism. Yes, siyempre, no? Objection, moderator. Time stop. Okay, objection natin, negative na yan. Naman to. Tanong ko sa kanya, saan niya nabasa na after 1054, saka pa lang nangibabaw ang papa sa buong iglesia? Yun ang tinatanong ko sa Okay. kanya. Okay, so ina-analyze ko yung objection mo, bro. Ang objection mo, naghahanap ka ng either any document, Yeah, word or oo. book or title page or any na kung ano man yan. Bro, affirmative, meron ka bang counter objection doon? Kasi wala yung mga question is wala pa sa mga nilatag ko eh. Okay. So, pag ganyan, i-automatic next question ko yan. Okay. Next Time resume. question. Sa katuruan ng Iglesia Katolika, dahil Papa Supremacy ang ating topic, sino ang unang Santo Papa? Si Pedro. Si Apostol Pedro. Okay. Next question. Next question. At dahil si Apostol Pedro pala ang unang papa ayon sa opisyal na turo ng Iglesia Katolika, pinamahalaan ba ni Apostol Pedro ang buong iglesia noong panahon niya? Yes or no? No. Next question. Ibig mo bang sabihin sinuway ni Apostol Pedro ang utos ni Kristo sa kanya? Yes or no? No. Next question. Ano ang utos ni Kristo kay Apostol Pedro ayon sa Juan 21:15 hanggang 17? Feed my sheep. Next question. Yung sheep ba doon ay tumutukoy sa buong iglesia o sa kapiranggot lang na membro? Sa buong iglesia. At dahil sa buong iglesia pala, sang-ayon ka ba na inutusan ni Kristo si Apostol Pedro na pakanin ang buong iglesia? Yes or no? No. Oh, ano ba naman? Next question. Ano ba talagang totoo? Yung buong iglesia ba ang inutos kay Apostol Pedro na i-feed niya o yung kapiranggot lang ng mga miyembro? Hindi. Gusto mo sumagot? Diretso? O yes Proceed, or no proceed. lang? Bro, again bro, pag categorical or close-ended ang question bro, pwede kang sumagot, dapat sumagot ka doon muna, pero meron ka laging 20 seconds na pagpapaliwanag bro ba? Baka Okay, hindi sige ka bro. masyadong familiar sa rules ko ha. So, gusto mo bang ipaulit ko yung tanong or ready ka nang sumagot? Sige. Ready na akong sumagot. Okay, proceed bro. Okay. So, no ang answer ko kasi sabi dito sa the Bishop of Rome, sa Roman Curia ulit. Time. Sa reading. 7 minutes time. Okay. Okay, Catholic. time na bro, 7 minutes time. Running time kasi yan. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang
cross ng ating negative sa affirmative. So, by the way, mga kapatid, sa ating bagong pasok dyan sa ating live, please share yung ating live streaming. Merong debate na nangyayari ngayon. This is between Orthodox and Roman Catholic Church sa topic na imbento lang daw after 1054 ang Papal Supremacy. Affirmative natin dito si Ren Signo at ang ating negative si Brother Jando Alabado. Ito lang yung nababasa ko mga kapatid sa ating dito. So bibigyan ko ng 10 minuto sa pagtutol naman. Brother Jando, your time start now, bro. Okay, thank you sa iyo, moderator. At ako'y nalilito sa aking katunggali ngayon dahil atras abante. Laban o bawi. Nag-yes, biglang magnuno. Nagnuno, biglang mag-yes. Ano ba talaga, kuya? Eto, pagtaka ko kanina, tinanong ko siya, yung inutos ni Kristo kay Apostol Pedro, feed my sheep. Yung sheep ba doon is referado lang sa kapiranggot? Kasi kapag kapiranggot lang, hindi yung buong iglesia. Pag hindi yung buong iglesia, hindi siya nangibabaw. Ha? Kung kapiranggot lang. Eh, sumagot siya, buo. Eh, di buo din nangibabaw siya kasi yun ang ipapakainin niya eh. Parang ganito ba? Nagpakain ka ng aso mo. Sino nangingibabaw? Yung aso mo o ikaw? Siyempre, ikaw yung nangingibabaw dyan kasi ikaw yung nagpapakain sa kanila. Hindi ka naman pinapakain ng aso mo. Parang ganun ba? Ano ba naman to? Oh, forward na tayo sa aking presentation. Ano ba ang Papal Supremacy ayon sa Wikipedia? Ito. Papal supremacy is the doctrine of the Catholic Church that the Pope, by reason of his office as Vicar of Christ, the visible source and foundation of the unity, both of the bishops and of the whole company of the faithful, and as pastor of the entire Catholic Church, has full, supreme, and universal power over the whole church. Siya ang nangingibabaw. Oh? Ano ba ang Papal Supremacy? Ang sabi dito? The Catholic doctrine of Papal Supremacy is based on the idea that it was instituted by Christ and that papal succession is traced back to Peter the Apostle in the first century. Ano daw? Nagsimula pala siya doon kay Kristo at papal succession in the first century. Tuloy natin. Ano naman ang Papal Supremacy ayon sa artificial intelligence na ChatGPT? Marami nang nireklamo sa akin, ba't daw gumagamit ng ChatGPT? Natural, hindi amin yung referensyang yan eh. Pag kami nagbasa na yung encyclopedia, sabihin nila, kayo yung source, yung contributor. Pag nabasa ako ng ChatGPT, hindi kami contributor, reklamo pa rin. Kasi maniwala na sa ChatGPT si Jando Alabado. Ano ba naman to? Oh, what is the Catholic's view of papal supremacy? The Catholic Church holds the doctrine of papal supremacy as a fundamental belief. This doctrine asserts that the Pope, as the successor to Saint Peter, holds supreme authority over the entire church. Yun ang paniniwala. Next. Oh. According to the teachings, papal supremacy refers to the supreme authority and jurisdiction of the Pope over the entire Catholic Church. Ano naman ang pinagbabatayan ng papal supremacy? Una, the Pope, as the successor of Saint Peter, is the perpetual and visible head of the Church with full, supreme, and universal power over the whole Church. Number 2, the Pope's authority and jurisdiction are not derived from human decrees or councils. Sabi niya sa ano daw, pag sinabi kasi imbento, parang ganito ba? The Catholic Church, founded by Christ, has thoroughly become the Catholic Church. Saint Ignatius invented the name.
in-invent ang kanyang pangalan noong 110 AD. Iglesia Katolika. Saint Ignatius invented the name. Nang siya nag-imbento doon, ibig sabihin ba, doon lang nagsimula ang kanyang pagkakatoliko? O before doon sa pag-imbento ng pangalan Katoliko na siya? Natural Katoliko na siya. Kaya nga sinasabi doon sa Gawa 9:31, Himenon, Iglesia Catholis, Tesio Dayas, kay Galalias, kay Samarias, Ekeneremen, Oikodomine. Doon sa isang sa Mons Reverse nakalagay doon, Himenon, Iglesia Catholic, Katahulos, nakalagay doon. O di Catholic nga. Before sa pinangalan ng Catholic, na-invento yung pangalan Catholic, meron nang gumagamit. O, tinawag siyang simbahan para sa lahat ng bansa. Catholic, throughout all. Kahit hindi pa naibibigay yung pangalan, pinapractice na. That's the meaning of invent. Before siya inimbentuhan ng pangalan, ginagamit na, kahit wala pang imbento. Ginagamit na, that's the purpose. Ngayon, tuloy natin. Sa 1:21:15 hanggang 17, napakaliwanag dito sa talatang ito. Sabi ni Kristo, pagkakain nila, tinanong ni Simon si Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako na higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinasabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Itong sheep dito, ito ba'y tumutukoy sa buong iglesia o sa kapiranggot lang na membro? Sabi niya buong iglesia. Hindi nang ibabaw nga, hindi. Ano ba naman to? Paano pakakanin? Ang buong iglesia, hindi ka naman kinikilala. Parang ito ba? Tupa. Limbawa, shepherd ka. Pakainin mo yung sheep. Di ka naman kinikilala. Lalapit kaya sa'yo yan? Hindi lalapit sa'yo yan. Hindi ka nga kilala. Paano kakain niya pag binigyan mo ng pagkain, di ka naman kinikilala? Ganun lang yan eh. Ganun lang yan. Feed my sheep. Di siya inutusan. Pakainin mo kay tupa. Siya magbibigay ng pagkain sa tupa. What if yung tupa hindi ko makilala sa kanya? Hindi kakain yun. Kaya para kumain yun, dapat kilalanin siya. Ano? Siyempre, siya yung nagpapakain, siya yung higit. Natural. Siya yung nagpapakain eh. Sa pamilya nyo, sino nagpapakain sa inyo? Tatay nyo. Natural, siya yung nakahihigit. Tuloy naman natin. Sino kausap ni Kristo ayon sa talata? Si Apostol Pedro. Ano ang sinabi ni Kristo kay Apostol Pedro? Pakainin ang kanyang tupa. Ano ibig sabihin ng tupa sa talata? Mga Kristiyano. Last 3 minutes. Sino ang mga Kristiyano? Mga mananampalatayang kabilang sa iglesyang tatag ni Kristo. Ano ba ang kabuuang konteksto ng talata? Si Kristo ang aakyat na sa langit at nag-iwan siya ng mamamahala sa kanyang iglesia dito sa lupa. At kanyang inatasan si Apostol Pedro upang isagawa ang tungkuling ito. Binigyan siya ng tungkulin na pamahalaan ang iglesyang tinatag ni Kristo. Ibig sabihin, lahat na nagsasabi na kami tatag ni Kristo sa kanyang panahon, under sa kanya. Siyang inutusan na mamahala, feed my sheep. Paano ka mamamahala sa isang grupo, hindi ka naman nakahihigit? Kaya sa lahat na umaangkin na sila isa sa mga tupa ni Kristo, ay nasa ilalim ng pangangalaga at paggabay ni Apostol Pedro. Biblically proven ba na si Apostol Pedro ang namahala sa iglesia? Yes. Saang talata? Gawa 15:7. Anong sinabi doon? Sabi ni Apostol Pedro, hinirang ako ng Diyos mula sa inyo. Kumbaga siya yung best of the best. Sinabi niya sa kanila, mga kapatid, nalalaman natin ng nakaraang mga araw, ay hinirang ako ng Diyos mula sa inyo. Hinirang ako upang sa mamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hintil ang salita ng Ebanghelyo at upang sila'y ay sumampalataya. Next. Historically proven ba na si Apostol Pedro nga ang namahala sa buong iglesia? Yes. Ito.
the World Book Encyclopedia, Volume 16, page 407. The earliest Christians relied on the apostles, led by Saint Peter as their authority in settling questions of doctrine and government. Ano daw? Led. Tagalogin ko pa ba? Ang sinaunang mga Kristiyano ay umaasa sa mga apostoles na pinamamahalaan ni Apostol Pedro bilang otoridad pagdating sa mga katanungan, sa mga doktrina, at sa pamamahala. Time. Time na. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. At dako tayo sa pagtatanong ng ating affirmative sa negative. 7 minutes para sa'yo, bro. Your time start now. Okay, sabi mo, first century, meron ng papal supremacy. Tama o mali? Tama. Si Apostol Pedro ang unang papa at siya nangibabaw sa lahat. Sabi nga niya sa Gawa 17, ako'y pinili mula sa inyo. Sabihin, siya yung best of the best, kaya siya nakahihigit. May referensya pa tayo. All the apostles relied to Saint Peter as they were led by Saint Peter. Oh. Next question. Okay, next question. So ayon sa sinabi ko kanina, sabi dito ng Roman Curia, in the Latin Church, the martyrdom and the burial of Peter in Rome was the basis of application of Petrine text to the Bishop of Rome from the beginning of the 3rd century. Sabi mo, ina-apply na siya yung 1st century, pero ayon sa Roman Curia, 3rd century, ina-apply yung Petrine text sa Bishop of Rome. Tama ba yung Roman Curia o mali? Ay, Petrine text ang sinasabi doon. Ang ating pinag-uusapan dito, hindi Petrine text, kundi yung pangingibabaw ng Papa. At ang unang Papa si Apostol Pedro. Time stop. Anong concern natin? Affirmative. Yung Petrine text kasi, yung Matthew 16. Yun yung pinaguhugutan kung saan yung binasa niya kanina na ibibigay yung susi kay Pedro. So yun yung Petrine text. Kaya tinatanong ko kung applied na yun noong 1st century dahil ayon sa Roman Curia, in-apply yun sa Bishop ng Rome noong 3rd century. Okay, so ulit yung tanong mo, apply ba daw yun? Brother Jando, meron kang counter objection? Ang question ko, moderator. Wait lang bro. Okay na yan. Ang question ko, moderator, ay kung mali ba yung Roman Curia na-apply yung Petrine text noong 3rd century sa Bishop of Rome? Okay, mali ba yun? Brother Jando, may counter objection ka, already ka nang sumagot. Moderator, hindi ko nakita yung kanyang referensya at hindi ko mapatunayan kung hindi ko alam kung saan niya kinuha yan, saan niya hinugot yan. Eh, hindi ako mag-agree dyan dahil wala akong alam sa binabasa niya. Ang alam ko lang, oh sige. Okay bro, ganito, magde-decide muna ako doon sa objection patungkol doon sa tanong. I think sumasagot naman si Brother Jando. Ngayon, gusto ko lang ipatuloy yung pagsagot niya ng 20 seconds. Doon sa hindi ka uma-agree bro. Proceed ka bro. 20 seconds bro. Hindi ako uma-agree kasi hindi ko nakikita yung kanyang referensya. Hindi ko alam kung saan niya kinuha yan. Ang alam ko lang, 1st century nangibabaw na si Apostol Pedro at matibay na ebidensya dahil siya ang unang Santo Papa. Pag sinabing invento, walang nangibabaw kahit sa Apostol Pedro hindi nangibabaw. Nangibabaw eh. Yung, di ba yung stand mo? Next question. Okay, so ulit So ang sabi ng Roman Curia to Dicastery of Christian Unity, na ang Petrine text ay na-apply lamang sa Bishop of Rome noong 3rd century. Ang sabi mo 1st century. So mali ba yung Roman Curia? Yes or no? Ayon to sa bagong document sa Bishop of Rome na na-release noong June 2024. Yes or no? Moderator. Time stop bro. Anong objection bro? Yan yung tanong niya kaninang sinagot ko na hindi ko tatanggapin kasi hindi ko alam yung binabasa niya. Wala nga siya na ipapakita na referensya. Hindi ako mag-agree doon. Ang alam ko lang si Apostol Pedro, inamin niya, unang papa, nangibabaw sa lahat. Okay. So, ganito. Actually, sumasagot ka naman, bro, Jando, ulit, yung yes or no, sagot mo, hindi. Tapos, meron kang continuation doon. Gusto ko lang i-on kasi yung time.
Bro Jando, proceed ka muna sa hindi ka agree. Proceed, bro. Hindi ako agree kasi hindi ko nababasa yung pinapakita mo. Yung binabasa mo. Hindi ko alam kung saan mo kinuha yan, saang kalendaryo mo kinuha yan, saang magazine mo kinuha yan. Ang alam ko lang, si Apostol Pedro bilang unang papa nang ibabaw sa lahat at may mga ebidensya ako dito. Kaya ibig sabihin, hindi siya invento lang after 1054 kasi before 1054, Next question. ginagawa na ni Apostol Pedro. Next question. Okay. Thank you, moderator. So sinabing sa feed my sheep, ibig sabihin ba si Pedro lang yon? Hindi kasama yung mga apostol? Yes or no? No, dahil si Apostol Pedro lang talaga sinabihan doon. Feed my sheep. Kabilang na ang mga apostol doon sa sheep. Kaya nga sabi sa isang encyclopedia, si Apostol Pedro ang nag-lead sa mga apostol kung saan nakarelay ang mga tao. Next question. Next question. Okay, so ang sabi dito ng Roman Curia, no? Some theological dialogues recognize that the New Testament contains no explicit record of transmission of Peter's leadership, nor is transmission of apostolic authority in general very clear. So ayon sa Roman Curia, walang transmission ng apostolic authority na mababasa sa New Testament. Agree ka ba sa interpretation nila? Yes or no? No, kasi binasa ko ang Gawa 17. Sinabi ni Apostol Pedro, ako'y kinuha mula sa inyo. Kumbaga siya yung best of the best. Siya yung nangibabaw. At saka doon sa laking debating yun, siya lang ang nakapagpatahimik. Oh, Okay, next follow-up question. question, moderator. Next question. Follow-up question. So sinasabi mo na mali yung Roman Curia na walang transmission ng leadership na malinaw. Yes or no? Roman Curia to Moderator, objection. Time stop. Objection mo na. Negative. Ano yan? Sabi siya ng sabi ng Roman Curia. Hindi ko naman alam yung binabasa niya. Ako doon, nagpapakita ko ng referensya. May referensya pa ako dito. Okay. Hindi ko nang basahin to. Moderator, Wala kang katulad ng sinabi. pinapakita dyan. Okay. Objection, moderator. Naintindihan ko na. Objection, Counter objection ka moderator. muna, bro. Sige, bro. Proceed, bro. Katulad ng sinabi ko kanina, gagamitin ko yung sa theological dialogue ng Orthodox at Roman Catholic at yung Bishop of Rome na kalalabas lang noong June 2024. Kaya may nag-i-exist Bago na dialogue, Okay. sa Orthodox at Roman Catholic. Yun yung ginagamit ko kanina pa. Okay. Itong Bishop of Rome. Okay, so eto, bro. Kung hindi niya alam, hindi ko alam. Magde-decide muna ako, So, doon sa either sa moderator ba, either alam mo or hindi, yung binabanggit niyang Roman Curia ba yon? Tinitingnan ko kasi as a valid question pa din yung tanong niya. However, ikaw naman yung sumasagot dito, Bro Jando. Meron tayong 10 seconds na pagpapaliwanag agad kung hindi mo madirektang masagot ang tanong. Again, ang tanong niya is sumasang-ayon ka ba daw doon sa... Ano nga yun, bro, yung tanong mo? Bro, affirmative? Na walang apostolic authority ayon sa Roman Curia. Roman Curia, pastor ito Ito yung namamahala doon sa Vatican. Okay. Okay, sang-ayon ba siya doon? Yun ba yung tanong mo? Kung mali yung Roman Curia dahil ang sabi niya ay Mali. Sige, bro. kung mali yung Pakibuo, Roman Curia, bro. dahil Pakibuo sabi yung ng- tanong mo. Sige. Sabi ng Roman Curia, walang malinaw na pagpapasa ng apostolic authority. Ngayon, sabi niya meron. So tinatanong ko kung mali yung Roman Curia dahil sinabi nila sa dokumento nila na bago na the New Testament contains no explicit record of transmission of Peter's leadership, nor is the transmission of apostolic authority in general very clear. So official document to, hindi to gawa-gawa ko lang. Okay. Mali ba daw yung Roman Korea? Bro, Jando, paano mo i-take yung tanong na ito? Sasagot ka ng yes or no or doon ka lang sa 10 seconds? No, kung sinabi ng Proceed. kung sinabi ng Roman Curia na hindi na ipasa ang apostolic authority. Para lang sinasabi na rin ng Roman Curia na walang apostolic succession nangyari. Kaya ako'y malaking pagtutol dyan sa binabasa mo kasi ayon dito, the Roman Curia is not owned by the Catholic Church in the sense of being property. Kaya ako'y nag-no doon kasi matagal na tinuturo kaya nga merong hamon ng Vatican na sa Petrine Authority walang kumasa kahit yung Orthodox. Next question. Okay, so mas yung sinasabi mo ay mas
mas may authority kumpara sa interpretasyon ng Roman Curia? Yes or no? Ano yun? Sagot? Hindi ko naintindihan yun. Time stop mo na. Mas Pakiulit bro. Pakiulit yung tanong. mas mas authoritative ba yung interpretation mo kaysa sa interpretation ng Roman Curia? Bro, ang binabasa ko may ebidensya ako. Yung binabasa mo hindi ko Here's nakikita. the Ba't ako question. nag-agree? Moderator, Time stop mo na. Objection natin. Affirmative. Anong objection? pakisagot na lang yung question. Sa'yo yung question. Sinabi ko naman kanina kung saan ko kinukuha. Kung hindi niya alam, hindi ko na problema yun, di ba? Okay, okay. So, So, document ng Vatican. pakiulit kayo yung tanong ulit, bro. Moderator, pwede ba niya pakita yung kanya binabasa para makita ko? Baka sulat kamay lang niya yan eh. Pwede Okay, ba okay. niya pakita? Moderator, Wait lang yung request, bro. Ha? Unahin ko muna yung tanong. Ano nga ulit yung tanong mo, bro? Affirmative? kung sino mas authoritative, Sino yung mas yung authoritative? interpretation niya or yung interpretation ng Roman Curia mismo. Okay, so ipasok ko muna yung request dito. Pwede mo ba daw ipakita, bro? Um, yung Okay. document na binabasa mo. Pero Okay. kung hindi, tuloy ka pa din sa tanong ha. Pwede. Pwede naman Kasama daw. ba, Sige. kakain ba sa time ko yun? Hindi. Naka-time stop to. Okay. So, share screen ko Sige. So, yung request approve ba? Uy, Ayan. Uy. Finally, Catholics have been confronted with other views on the question of the transmissibility of the Petrine ministry. Some theological dialogues recognize that the New Testament contains no explicit record of the transmission of Peter's leadership, nor is the transmission of the apostolic authority in general very clear. So sa Roman Curia to, Okay. hindi sa akin. Okay, Ah, so yun na yung request, bro Jando. Ngayon, ituloy ko muna yung tanong ulit. Sino daw yung mas authoritative? Yung Roman Curia or yung interpretation mo? Bro pwede. Jando. Pwede ko ba malaman sinong moderator, wait lang muna. Pwede ko malaman kung sino yung imprimatur niya at Nelobstat? Okay, so Ano to? another clarification ito. Bro, Okay, affirmative. Meron ba daw Nihil obstat daw. So, paki-search yung Roman Curia. Yun na lang, no? Paki-search kung sino siya. Time stop. Paki-search kung ano yung Roman Curia, kung ano Ang yung Roman works Curia ng Roman Okay, ayun, okay, Curia. okay. ayun. Ang Teka bro. Teka bro. Wag kayong mag-discussion. So, yung clarification hanggang doon lang. Again, pupunta talaga ako lagi sa tanong kanina, sino yung mas authoritative, si Brother Jando ba daw or yung Roman Curia? Ngayon, Bro Jando, paano mo i-take yung tanong na ito? Either ah pipili ka or 10 seconds paliwanag agad. yes, ang authoritative yung Roman Curia pero hindi ko Okay, tinatanggap proceed. hindi ko tinatanggap yung kanyang binabasa kasi wala namang sinasabi doon na ang Roman Curia talaga ang nagbigay. Screenshot lang yung mga pinagtatagpi-tagpi nito. Pero ang sabi to, ang Roman Curia is an administrative body that assists the Pope in governing the Catholic Church. Yung kanyang binabasa, yun ang hinahanapan ko ng imprimatur at nihil obstat, Next yung question. binabasa niya. Next question. Okay. So, ang sagot niya is no, no? Ah, Okay, babalik ulit ako sa umpisa, no? Kung gusto mo, share screen na ulit natin to. Ayon sa'yo, first century may papal supremacy na. So, ayon sa Roman Curia, third century, na-apply yung Petrine text sa Pope. So, paano mangyayari nagkaroon ng papal supremacy yung Pope kung hindi pa na-apply sa kanya yung mga Petrine text ng third yun. century? Okay. Very good. Yung nangyari sa third century declaration lang yun. Para bang canonization of the saint. Hindi porket na-canonize siya, doon nagsimula ang pagkasanto niya, patay na siya eh. Siyempre, buhay pa siya, santo na siya. Yung declaration na huli. Yung nangyari sa third century na sinasabi mo, yun ang declaration. Pero yung paggamit, in-apply na nga, Next binasa ko question. pa nga ebidensya. Next question. Oh, Okay, ang sabi doon, follow-up question. Ang sabi doon, applied. Ibig sabihin, hindi yung dineclare. Applied on the third century. Ibig sabihin, noong first century, hindi ginagamit yung mga Petrine text, yung feed my sheep, yung Matthew 16, dun sa mga sumunod kay Pedro. So, kaninong interpretation ulit ang masusunod? Sa'yo o sa Roman Curia? Sa'yo o sa Roman Curia?
yung sinasabi ng yung Roman Curia tama talaga yun na in-apply lang siya doon pero dati na ginagamit para ba ganito yung pag-apply ng term na Pope sa Bishop of Rome nagsimula lang noong 521 AD but it doesn't follow na hindi kasama si Apostol Pedro doon kasama pa rin siya pero doon lang sa 521 AD applied the Next term question. Pope. Okay. Next Ibig question. sabihin, ibig sabihin, ginagamit na yon bago yung 3rd century. Yes, Ito yung, ginagamit na siya. okay. Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang first part ng ating debate which is yung ating first cross and first stand mga kapatid. So again, shoutout lahat dyan sa ating nasa live sa Punto por Punto. Ayan, naka-live sila lagi dyan. Syempre dito din sa Russia TV mga kapatid. At again, ang topic nila na pinag-uusapan ngayon mga kapatid ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na imbento lang daw ang Papal Supremacy after 1054 mga kapatid. Yung orthodox yung ating affirmative dito at negative naman ang Roman Catholic Church. So tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid. This is rebuttal stage. So bibigyan ko ng 10 minuto ulit ang ating affirmative. Set ko lang yung kanyang time. 10 minutes bro. Your time start now. Okay, so nakita natin kasi isa sa claim niya na mali pa yung Roman Curia na namamahala, no, yung kung paano ipatupad ng Pope yung papal infallibility niya, yung yung grupo ng mga cardinal na yon, hinahanapan niya ng imprimatur na galing mismo sa Roman Curia. Hinahanapan niya ng imprimatur. So nakakatawang isipin yun dahil mismong galing yung sa Pope, may approval na yun ng Pope, hindi mo kailangan ng imprimatur doon. Ngayon, sabi niya kanina sa tinanong ko siya kung na-apply ba yung Petrine text. Sabi niya, na-apply daw ng 1st century. Okay, since naghahanap siya ng mababasa, so bibigyan natin ito ulit, no? Hindi niya naman nasagot yung mga question. So, ito ulit, screenshot doon, The Bishop of Rome, lumabas noong June 2024. In the Latin Church, the martyrdom and the burial of Peter in Rome was the basis of application of the Petrine text to the Bishop of Rome. From the beginning of the 3rd century, may reference pa. The reference to scriptural text highlighting the role of Peter in the early church as a secondary compared to a primary practice. So hindi siya talaga ina-apply sa Bishop of Rome. So yung sinasabi niyang in-apply ng 1st century, Roman Curia kalaban niya na may approval ng Pope mismo. So hindi ko alam, hindi ko problema kung di alam ni John Doe yung bagong text ng Roman Curia at yung nangyayaring dialogue sa Orthodox at Roman Catholic. So malinaw dito sinabi, the Latin Church, yung martyrdom at burial ni Peter ang naging dahilan ng application sa 3rd century. Hindi dahil si Pedro yung successor ni Peter. In-apply siya sa Bishop of Rome dahil doon namatay si Peter at si Paul. Yun ang basis ng application ng Petrine text. At na-apply siya sa beginning ng 3rd century. So ibig sabihin yung binabasa niyang feed my sheep, yung Matthew 16 kung saan binigay yung keys at tinatag yung simbahan na hindi ginagamit sa Bishop of Rome bago yung 3rd century. Malinaw yan sa sinabi ng Roman Curia na sinagot niya kanina 1st century. So ang sabi niya mas authoritative yung interpretation niya at mali yung Roman Curia dahil hindi siya agree. Okay? So hindi siya agree sa isang document na aprobado ng Pope. Okay? So ang sabi niya kanina, feed my sheep. Ngayon, anong meron doon sa feed my sheep? Pabalik tayo dito, no? Sabi niya, ang binigyan lang nun ay yung si Pedro. Babasahin ulit natin. 38. Catholics have rediscovered a diversity of leadership in the New Testament since responsibility for pastoral leadership was not restricted to Peter. Kaya tinanong ko siya kung yung feed my sheep ay kay Peter lang. Ang sabi ng Rome, hindi. Ang sabi, rediscovered a diversity of leadership in the New Testament since responsibility for pastoral leadership was not restricted to Peter. So mali din to kasi mas authoritative si John Doe. No? Babasa ulit tayo. For example, the expression of binding and loosing used in Matthew 16:19 for Peter appears again in Matthew 18:18 in the promise made by the Christ to all the apostles. Similarly, the foundation upon which the church is built is related to Peter
in Matthew 16:18, but also to the whole apostolic body in other texts, Ephesians 2:20. So mali yung sinasabi niya. Ayon mismo sa Roman Curia, hindi ako yung kalaban niya, kundi yung mismo text ng Roman Curia na aprobado ng Pope na nilabas noong June 2024. Hindi ko kasalanan kung hindi siya updated dito. Pero nagko-contradict sila. So, sinabi naman yan, hindi siya agree sa Roman Curia. So mali yung nasa Vatican. At si John Doe yung katunggali ko, yung tama. Okay. So, ang sabi niya, lead government, no? Ulit sa transmission, sabi dito, babasahin ulit natin sa Bishop of Rome, same text yun. Some theological dialogues recognize that the New Testament contains no explicit record of transmission of Peter's leadership, nor is the transmission of the apostolic authority in general very clear. If in the first chapter of Acts, the Church of Jerusalem appears to be as the mother church, the New Testament does not say anywhere that another church has taken over from that of Jerusalem. The primacy of the Church of Peter and Paul, that is to say Rome, is in fact subsequent to the New Testament. So, ano yun? So, official document ng Roman Curia, Bishop of Rome. The Bishop of Rome. Ngayon, so wala siyang sinabi dun sa mga forgeries. No? Sa first stance ko, wala siyang sinabi. Kundi binasa lang niyo kung ano nasa Wikipedia, pero hindi niya in-address yung argument ko na tatlong forgeries o mga peking dokumento na ginamit ng Pope para palakasin yung kanyang papal authority. Babasahin natin sa first task no, kasi hindi nasagot eh. So okay, ang sabi ko kanina, ginamit ng Pope yung donation of Constantine na peking dokumento. Ngayon, tignan natin ha. Yan, donation of Constantine, the best known and the most important forgery of Middle Ages. Leo IX was the first Pope to cite an authority in an official act. So ginamit to ng Pope na nagsasabi na siya ay supreme sa lahat. Ginamit ito dun sa East, sa sulat niya sa Constantinople. Ginamit niya yung peking dokumento na nagsasabi na siya yung pinakamataas sa lahat dun sa Constantinople, kaya nagkaroon ng Great Schism. Hindi niya in-address to. Wala tayong narinig sa kanya kahit ano rito. Pangalawa, false decretals. So ayan, false decretals, also called decretals of Pseudo Isidore because of their compiler passed as Saint Isidore. Basahin natin yung mga naka-highlight. Purports to be a collection of decrees of council and decretals of Pope written replies on question of ecclesiastical discipline from the first 7 centuries. The collection contains letter of Pope's proceeding Council of Nicaea from Clement, Miltiades, all which are forgeries. So ginamit ito ng Pope para i-assert yung authority nila sa East. Bakit sila gagamit ng fake document kung tanggap naman pala noong unang panahon na yung Pope ay supreme? Bakit kailangan nilang gumawa ng mga forgeries at ibigay yung sa East? Kung tanggap naman pala. So wala tayong narinig dito. False decretals, false donation of Constantine, wala tayong narinig. Ngayon sa Simakian forgery, sabi dito, the dispute also caused considerable fraudulent literature. Last 3 minutes. Simakian forgeries, drawn on by later exponent of the doctrine that no one can pass judgment to the Pope. So yung nasa canon law is galing dun sa isang forgery. Nagaling kay Gelasius na wala namang gumamit dahil wala siyang pakitang example. So gumawa sila ng peking dokumento para example na hindi pwedeng husgahan yung Pope. So galing ulit to sa forgery. So may kita natin, bakit kailangan gumawa ng robe ng forgery kung mayroon pala pininiwalaan na papal supremacy noong first century bago mag-schism. So dahil naghiwalay na, supreme na yung Pope kasi wala na yung Constantinople, Alexandria, Antioch, Jerusalem. Wala na. So supreme na siya dahil mag-isa na lang siya. At nanggaling lahat yun sa mga forgery, sa mga peking dokumento na nung binigay nila yung sa East, nagkaroon ng schism. Dahil walang ganun sa kanila, ayon din sa sinabi ng Roman Curia. Sabi dito, no? In the West, the primacy of the See of Rome was understood, particularly from the 4th century onwards. 4th century lang yung primacy lang ito, hindi pa yung supremacy. 4th century onwards, with reference to Peter's role among the apostles. The primacy of the Bishop of Rome among the bishop was gradually interpreted as prerogative that was his because he was the successor of Peter and the first of the apostles. Ito yung pinakamahalaga. This understanding was not adopted in the East, but was adopted in the West,
which had a different interpretation of the scripture and the fathers on this point. So, ibig sabihin, walang ecumenical acceptance yung papal supremacy. Hindi siya tanggap sa buong simbahan. Doon lang siya sa kung saan siya nanggaling. Walang acceptance to. So, wala tayong narinig na rebuttal dun sa Simakian forgeries. Wala tayong narinig na rebuttal sa donation of Constantine. Wala tayong narinig na rebuttal dun sa Last 1 minute. false decretals. So, yung last minute ko, no? Sige, cut na time kasi hindi ko na makita yung isang reference ko. Thank you, moderator. Okay. So dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative at dako tayo sa second cross ni negative. John Doe ng Roman Catholic Church, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, unang tanong ko dito kay Renz. Renz. Sabi ni St. Augustine, 397 AD, a bishop of more than ordinary influence could afford to disregard a number of conspiring enemies because he saw himself joined by letter of union to the Roman Church, in which the supremacy of an apostolic chair has always flourished. Sang-ayon ka ba rito? Okay, ulit yung question, sorry. Time stop mo na. Pakiulit. Kasi nagmadali ako kasi baka maubos ng oras eh. Okay, pakiulit no? Sabi ni St. Augustine, AD 397, a bishop of more than ordinary influence who could afford to disregard a number of conspiring enemies because he saw himself joined by letters of communion to the Roman Church, in which the supremacy of an apostolic chair has always flourished. Ito ba, sumasang-ayon ka ba dito? Tumututol ka? Time issue. Sa interpretation mo, yes, tutol ako. Objection, moderator. Time stop po na, time stop. Okay, objection natin, negative. Hindi pa ako nag-i-interpret. Okay, Nagbabasa lang ako. Okay. Counter objection dun sa affirmative, meron ba? Bago ako mag-umatol. Ay, sige, go na. Okay, yung objection kasi ng affirmative doon sa premise ng tanong niya na sang-ayon ka ba daw doon sa binasa niya or hindi. Ngayon, ang sagot mo kasi ay hindi ka sang-ayon doon sa interpretation niya. Ang Yes. gusto ng negative, doon ka daw sumagot sa parang document ata yun yung binasa niya. So again, bigyan kita ulit ng time sumagot, bro, ha. So sang-ayon ka ba daw doon? No. Kasi kung babasahin natin yung sinulat ni St. Augustine, no? Meron din ako dito, sabi niya, therefore it was not one man, but rather one universal church that received these keys and right to bind and loosen, and that it was actually the church that received this right and not exclusively a single person. Turn to your attention to another place of the scriptures where the same Lord says to all his apostles. Okay, next question. Ibig ko ba sabihin, kinukontra ni St. Augustine ang kanyang sarili nang sabihin niya, as the supremacy of an apostolic chair has always flourished? No. Sa framing ng question, yes. Kinukontra niya. Question. Kinukontra, di ba ka, Brother Russia, kinukontra ba niya sinabi niya rito o ano? Sagot, bro. No. Next question. No doubt. Hindi mo kinukontra. So sumasang-ayon ka sa sinabi ni St. Augustine, AD 397, sabi niya dito, the supremacy of an apostolic chair has always flourished. Sangayon ka dito? No. So, tutol ka kay St. Augustine ngayon? No. Tutol ako kung paano mo siya ginamit. Moderator, objection ako, ano ba to? Time stop. Anong objection negative? Puro siya no. Nakukontra ng mga sinasagot nito. Kanina pa to eh. Okay. So, sinagot ko siya. Sabi ko no.
Doon Mm. ako sa framing niya ng question. So sinasagot ko siya. Okay. Kasi pareho kasi yung gamit namin. Mm. So ganito mga kapatid, magde-decide muna ako. So Brother Jando, any observation sa'yo na tila ba para sa'yo ay kumukontra. However, as a moderator, tinitingnan ko lang as sumasagot naman siya ng no, yes, ganun. So tuloy-tuloy lang siya dito at time Moderate resume tayo. for clarification lang. Kaya Mm. ako nalilito kasi nag-no siya, supposedly dapat ang ano niya is opposite. Nangyayari parang ganito ba, tutol ka ba na ito ay pula? Sabi niya, tutol ako. O kung hindi ano, kung anong kulay ba ito, Mm. pula yan. Parang ganun ba? Oo. Hindi nga ako Parang tutol ganun sa ba? framing mo Kaya nga bro, Sinagot ko naintindihan yung ko. moderator. Oo, naintindihan ko. Parang tila ba para sa iyo parang ano ba, Laban mo parang bawi. nagkokontrahan. However, bro, yun yung sagot niya. Ngayon, tuloy lang tayo sa question and answer, bro. Proceed ka, bro. Okay, next question. Sabi ni Saint Jerome, AD 396. Sabi niya, I follow no leader but Christ and join in communion with none but your blessedness, Pope Damasus I. That is, with the chair of Peter, I know that this is the rock on which the church has been built. Sang-ayon ka ba dito? Sinabi ni Saint Jerome, mututol ka. Sagot? Next question. No. Okay. Ibig sabihin ba, nagsinungaling si Saint Jerome, AD 396, na sabihin niya na I follow no leader but Christ and join in communion with none but your blessedness, Pope Damaso. Nagsinungaling siya doon? No. So, yung sinabi niya, totoo sinabi niya o mali? Tama yun o mali? Sagot, Mali bro? yun. Mali daw. Mali ang sinabi ni Saint Jerome. Yung ba sagot mo? Yes, mali yun. So, Mali mali yun. Saint Jerome, ikaw yung tama, ganun. No. Ano ba naman to? Sabi mo Kasi mali, sabi mo Wait, mali. wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Time stop muna. Nalito Time ko stop muna. ba siya? Oh, wait. Oh, Akas wait lang, bro. kabante. Wait lang, bro, Jando, ha. So, ganito, bro. Magpapaliwanag pa kasi. Proceed ka muna, bro. 20 seconds sa yung pag-no. So mali ba si Saint Jerome? Hindi siya kontra ba ako kay Saint Jerome? Hindi. Ngayon kung tama ba sinabi ni Saint Jerome? Yes. Kasi sa Orthodox, hindi infallible ang mga saints. Ngayon, kung babalik tayo dito sa stand ko kanina, sabi dito, in the West, the primacy of the See of Rome was understood particularly from the 4th century onwards. Lahat ng kinukut mo, 4th century. Next question. Hindi first. Oh. Next question. Yung 4th century ba after 1054 o before 1054? Before 1054. Ah. So Pero mali inaamin pa rin. Wait. No. Wait lang. Time stop muna. So, bro, baka nararapid question mo si Affirmative ha, kasi gusto niyang magpaliwanag pa. Bro, Affirmative, magpapaliwanag ka ba yung sa last na Yes. sige, Yes. proceed ka 20 seconds, bro. Okay. Kahit sinabi nga kasi ng Roman Curia na yung ganong interpretation ay 4th century onwards at doon lang yon sa Rome. Hindi tinatanggap ng East. So wala siyang general acceptance, doon lang siya sa East. Kung doon lang siya sa West, kung doon lang siya sa West, hindi yung tinatanggap ng buong simbahan. Next So question. kahit before. Next question. So, ibig sabihin, tinatanggap mo na kahit di tinatanggap pala ng East, at least existed na siya before 1054. Tama ba o mali? Yes. Oh, Big yun. yes. Di ba? Next question, bro. Okay. Eto, sabi ni Peter Chrysologus, AD 449, for we by reason of our pursuit of peace and faith cannot try cases on the faith without the consent of the Bishop of Rome. Tanong, bakit kailangan pa ang consent of the Bishop of Rome? Dahil yun yung paniniwala niya.
Next question. Yung answer ko, Moderator. Okay. So sumasangayon ka na ito'y nangyayari before 1054. Yes or no? Yes, sa Rome lang. Hindi sa buong church. Okay. So Next question. tinatanggap mo na ngayon na meron palang Papa Supremacy before 1054. Yes or no? No. Dahil para masabi na Fiction mo. merong papal supremacy ng before 1054, dapat accepted yan sa buong Christianity. Katulad ng Trinity na accepted sa lahat, hindi lang sa Rome. Next question. Okay. So anong paliwanag mo sa sinabi ni Peter Chrysologus na we cannot try cases on the faith without the consent of the Bishop of Rome? Bakit kailangan pa ng consent niya? Yun ang sagutin mo. Yun nga yung paniniwala niya eh. Kasi yun ang understanding sa West na hindi wala sa East. So ibig sabihin, doon lang siya sa local church ng Rome. So kahit before 1054 siya, doon lang siya localized siya, hindi siya katulad ng Trinity, ng Incarnation of Christ na pinaniniwalaan sa buong Christianity. Next So question. kahit maniwala siya doon, walang problema. Next question. Sabi mo, imbento lang siya after 1054. Kung imbento lang siya after 1054, bakit yung mga sinasabi mo kakontra sa binabasa ko ngayon? Time. 7 minutes time. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. At syempre, dako tayo sa kanyang rebuttal naman. Brother Janto ng Roman Catholic Church bilang negatibo. Your time start now, bro. 10 minutes. Ito yung sinasabi ko sa inyo. No? Kanina pa nag-iba yung ano niya, namin niya before 1054 pala. Ano yung kanyang paksa? Ang kanyang paksa, patutunayan niya na imbento lang ang papal supremacy after 1054. Ngayon, ang tanong, sa sinasabi niyang after 1054, doon lang na imbento, saan yun? Pati kasama ba is doon? Di kasama is doon, west lang yun eh. Kaya nga ayaw yun ng papa eh. Kahit pa after o before, ang issue doon, saan ba ang Papal Supremacy lumalaganap? Sa East o sa West? Kasi kung sa West lang, hindi kayo kasama, the same lang yun. Ma-after man o ma-before man, pero ang tema mo, giba na. Ano yung tema mo? Ang Papal Supremacy ay imbento lang after 1054. Ang ano ngayon, kung sabi mo ngayon, after 1054, bakit tinatanggap na ba ng Eastern yung Papal Supremacy? Di ba hindi rin? Kahit before nila tinatanggap. Oh. Kaya, sabi niya, imbento. Kung imbento, ba't eto, ba't ganito? Sabi niya, doon lang in-apply. Hindi ba niya alam na ang title Pope ay in-apply sa Bishop of Rome date 521? Ibig sabihin ba, before 521 walang Pope? Kung gano'n, ba't kinaniniwala sa San Pedro ang unang Papa? Tamo? Yung mga ano mo, contradiction lahat. Magtanong ako, nag-no ka na. So yung follow-up question ko, opposite na doon. Aba, parang ganito ba? Sang-ayon ka ba na pula ito? No. Ako hindi ito. Pula, ano ito? Pula yan. Parang ano ba? Ano pa talaga? Pula o hindi pula? Pula. Oh, sang-ayon ka ngayon na pula ito? No. Ano ba naman yan? Para ko nagipag-usap sa hindi ko alam. Yan na niyo ha? Peter Chrysologus AD 449 before 1054 meron nang nagpa-practice ng Papal Supremacy. Kaya nga tinanong ko siya, ano ang ibig sabihin ng we cannot try cases on the faith without the consent of the Bishop of Rome? Ano ibig sabihin nun? Sabi niya, paniniwala niya yun. Ano ba naman tanong yan? Ano ba naman klaseng sagot yan? Ano ibig sabihin nun? Paniniwala niya yun. Ano ba naman? Para akong tanong ba? Ha? Kaya ba, oy, kayo ba nanalo sa basketball? Ba't di ka kumain kanina tanghalian? Yun ang ano ba? Kumain kami ng tanghalian. Hindi. Ang tanong ko, kayo ba nanalo sa basketball? Kumain kami ng tanghalian. Parang ganun lang yung kausap ko ngayon. Ano ibig sabihin nito? Paniniwala niya yan. Ano ba naman klase? Red herring fallacy ang tawag dyan. Red herring fallacy. Hindi ka sumasagot. Ako ang may-ari ng building na yan. Ay, ganun ba? Ba't hindi ka kumain ka ng tanghalian? Red herring fallacy yan.
Ano ibig sabihin to? Ba't kailangan pa ng consent ng Bishop of Rome? Kung wala pa lang papal supremacy. Ba't kailangan pa ng kanyang consent? Ano ba? Oh, we cannot try cases on, ito pa sabi ni Saint Jerome. Oh, I follow no leader but Christ and join in communion with none but your blessedness Pope Damasus. Ba't may ganun pa? Ha? O, ito pa, sabi niya dito, since the East, shattered as it is by the long-standing feuds subsisting between its peoples, is it by bit tearing into shreds the seamless vest of the Lord, I think it my duty to consult the chair of Peter. Ba't kailangan pa siya mag-consult sa chair of Peter? Eh, wala palang supremacy. Yung mga patunay ba na yung mga pinagsasagot niya, ito pa. Sabi naman ni Theodoret, Bishop of Cyrus in Syria, AD 450, I therefore beseech your holiness to persuade the most holy and blessed Pope Leo to use his apostolic power. Apostolic power, ang sabi niya kanina, hindi na ipasa ang apostolic authority. Eh, ba't sinabi ni Theodoret, Bishop of Cyrus in Syria? Oh, di ba? Atras abante. Sangayon ka ba sinabi ni Saint Jerome? No. Nagsinungaling ba Saint Jerome? No. Ano ba talaga totoo? Maya-maya, tama ang sinabi ni Saint Jerome. Tinanong ko siya, tama pala. Ano ibig sabihin nito? Paniniwala niya yan. Ano ba naman yan? Red herring fallacy lang ba natutunan mo? O, tuloy tayo. Sabi naman ni Saint Sophronius, Patriarch of Jerusalem. East ito. Kasi Patriarch of Jerusalem ito eh. AD 638, teaching us all orthodoxy and destroying all heresy and driving it away from the God-protected halls of our Holy Catholic Church. And together with these inspired syllables and characters, I accept all his letters. I accept all his letters. Kaninong letter yun? Sa Pope. And teaching us proceeding from the mouth of Peter, the Horipheus. And I kiss them and salute them and embrace them with all my soul. I recognize the latter of definitions of Peter and the former of those of Mark. Oh. So, siya naman yung nagkatasabante. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Oh, eto pa. Sabi niya hindi daw naipasa yung apostolic authority. Sabi ko nga, sabi doon sa Early European Civilization by Roscoe Lewis Ashley, page 345. The church at Rome was believed also to have been founded by Peter, who had received special authority from Christ and had granted it to his successors, the Roman bishop. Ano daw? Had received a special authority from Christ and had granted it to his successors. Tingnan mo. Yung kanilang authority na ipasa pala, akala ko ba sabi niya wala daw na ipasa. Wala daw apostolic power na naipasa. O binabasa na nga natin dito. Oh. The Roman granted it to his successors, the Roman bishop alone could maintain that be a direct successor of one of Christ's apostles. The Bishop of Rome was called the head of all, Papa or Pope. Hindi ko mabasa yung ano dito. Basta. Hindi ko basa kasi medyo blurry na siya. Blurry na siya. Ayan, yan meron ako rin sa batik ko mabasa kasi blurry na siya. O ngayon, ang titibay. Kumuha pa ako dito. Ito ay galing sa The World Almanac in the Book of Facts. Sabi, Roman Catholics consider Peter the Apostle to have been the first bishop of Rome and first in a line of popes
Extending to the present, he is said to have arrived in Rome circa 42 and to have been martyred there circa 67. He was later canonized as a saint. Popes through history have had both religious and secular roles. So, meron talaga. Oh, sabi naman ni Saint Irenaeus of Lyons sa kanyang aklat na Against Heresies, Book 3, Chapter 3, Section 2. Sabi niya dito, it is a matter of necessity that every church should agree with this church on account of its preeminent authority. Sino ang authority? That's 1 minute. Yung authority yung ano, yung Bishop of Rome. Kaya nga Catholic Church from Greek, Catholicos, universal term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome. Oh, ano pa yung ano yung ano? Yung yung meaning ng ano, nung meaning ng Catholic, invento lahat ng mga iglesia na konektado sa Diocese of Rome. Ba't kailangan ganun? Si Saint Ignatius nagsabi no, Saint Ignatius of Antioch. Oh, sa kanyang libro na Letter to Smyrnians ba 'yon? Without the bishop, oh, yun, basta yun na yun. Ay di meron na pala. Meron ba nagpa-practice kahit wala pang 10:54? Eh di giba na yung tema mo. Kanina pa nagiba. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative at dako tayo sa ating second clause ng affirmative. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, pwede ba i-rebuke ang Pope? Yes or no? Pwede. Ginawa nga yan doon sa ano doon sa yung pinapasok ni Pope Francis yung Pachamama, dami nag-review sa kanya doon. Pero yung kanyang pagiging Papa Supreme pa rin, hindi ba nawawala? Oh, next question. So, ibig sabihin, kung pwede siya i-rebuke, hindi siya supreme. Dahil nga, pwede siya i-rebuke. Mali siya. Ay, mali. Maling unawa mo. Kaya nga siya Kaya siya meron... i-rebuke dahil mali siya. Ay, di, Wait lang, bro. Time stop muna. Okay. Bro, affirmative. Huwag mo nang habulin ng karagdagang salita pag nag-question ka na, bro, ha? Para hindi ko isipin nag-interrupt ka pa. So, ganito muna. Bigyan kita ulit ng time para buuin yung tanong mo. Tapos, bigay natin kay Janto yung sagot, ha? Proceed ka muna, pakiulit yung tanong mo. So, kung ang Pope ay pwede i-rebuke, hindi siya supreme dahil pwede siya i-rebuke dahil mali siya kaya siya na-rebuke. Yes or no? No. Yes or no? Proceed. No. Yan ang maling unawa mo. Bakit? Yung kanya pagiging supreme, matagal ng title yan. Sabi po nga 1054 pa, hindi ba? After 1054 binigay yung title. Pero marami nag-review kay Pope Francis nung pinapasok niya Pachamama doon sa Vatican. Oh, sabihin ba di siya supreme? Title niya yun, ano ba yun? Okay. Next so, question. Hindi ka agree. Okay, thank you. So, next question. So, hindi ka agree na hindi pwedeng husgahan ng Pope? Yes or no? Pwede siyang husgahan. Tingnan mo si Pope Alexander VI, tinaguri ang the most notorious Pope. Oh, pero ang mahalaga, mayroon pa siya title na Supreme Authority pa rin siya. Kaya nga binasa ko na kanina kailangan talaga ng kanilang consent bilang Supremo. Next question. So, ibig sabihin yung Canon 1404, the first see is judged by none, ay hindi totoo. Ano yun? Ano yun? The first? Time stop muna. Pakiulit, bro. Naka-time stop to, ha? Yung Canon Law 1404, the first see, quote-unquote, Rome, 1404, tingnan po. cannot be judged by anyone. Ang tanong, bro? Ang tanong, mali ba yung nasa Canon 1404 na the first see, yung Rome, cannot be judged by anyone? Yes Okay, or mali no? ba daw yun? Yes or no? Ay, tama yun. Tama yun. Wala namang humatol kay Pope Francis nung pinasukan siya. Iba kasi yung hinatulan sa ni-rebuke lang.
Maraming nag-review kay Pope Francis nung pinapasok niya Pachamama sa Vatican, pero walang isa man ang humatol sa kanya na nagpalaya sa kanya dahil pinapasok niya ano doon, Pachamama doon. Next question. Okay. So, sino yung mas authoritative kanina sa mga binasa mo na napasa yung authority ni Peter dun sa mga pope? Yung Roman Curia o yung mga referensya na binasa mo? Lahat pareho authoritative. Ang problema rito yung unawa mo. Dahil para sa iyo, once ni-rebuke, hindi na supreme. Nasa iyo pa lang diferensya, wala sa mga dokumento. Objection moderator. Hindi yung Objection. question. Okay, proceed ka bro. Anong objection, bro? Question ko, yung binasa niya kanina na napapasa yung authority ni Peter dun sa mga pope. Sino ang mas authoritative? Yung interpretation ng Vatican, ng Roman Curia, o yung mga binasa niya? Yes Okay. or no? Sino dun sa Okay. dalawa? Sorry. Sino sa dalawa? Okay, bro, Jando, meron ka bang counter objection doon bago ako Yes, umaga? counter objection. Parehong tama yung sagot ko. Kasi sabi ko niya, tama pareho. Okay. Tama pareho. So, Okay, ang sabi okay. sa Wait lang bro, Okay, wait lang bro. Magde-decide muna ako sa objection mo ha. Tinatanggap ko kasi yan na valid answer yung both bro ba pareho daw yung tama doon, so yun yung sagot niya, so proceed ka bro. Okay. So, ang question ko ulit, rephrase ko, ayon sa Roman Curia, walang malinaw na pagpapasa, ayon sa binasa natin kanina screenshot, walang malinaw na pagpapasa sa New Testament ng apostolic authority ni Peter dun sa mga pope. Ayon yun sa Roman Curia sa interpretation ng Vatican. Ngayon, sinong mas authoritative doon? Yung binasa mong reference o yung mismong galing sa Vatican? Tama yung sinabi mo. Sa New Testament, talagang wala kang mabasa sa New Testament na klaro na pinasa ang authority sa Papa. Wala talaga doon sa New Testament. Pero sa kasaysayan ng iglesia, ito nga, binasa ko na, oh. Ikaw pala yung may ano din eh. Yung Next nakakaunawa question. sa binabasa mo. Next question. Okay. Okay. So, saan mababasa after ng New Testament na naipasa yung apostolic authority ni Peter dun sa mga pope ayon dun sa 2nd century? Ito na nga, Meron ba? binabasa ko na nga dito. Ayan, no? The church at Rome was founded by Peter, has been founded by, or had received special authority from Christ and had granted it to his successors, the Roman bishop. Yung ginasa mo kasi sa New Testament talagang walang mabasa sa New Testament na klaro na Next pagpapasa. question. Okay. So, naniniwala ba si Saint Irenaeus sa papal supremacy? Hindi? Time stop mo na. Bro, pakiulit yung tanong mo bro. Naniniwala ba si Saint Irenaeus, katulad ng binasa niya kanina, na sa papal supremacy? Si Irenaeus Yes. naniniwala ba? Yes, naniniwala siya sa kanyang aklat na Against Heresy. Sabi niya, it is a matter of necessity that every church should agree with this church on account of its preeminent authority. Yung authority ng iglesia, yun ang kanyang ulo. Yun ang papa. Next question. Okay, Next babasa lang ako question. ha. Kung sabi dito kay Eusebius, no? Then there's one Victor who presided over the church at Rome immediately attempted to cut off from the community the parishes of all Asia with the churches that agree with them as heterodox, and he wrote letters, declared them excommunicate. But this did not please all the bishop, and they besought him to consider things of peace and neighborly unity and love. Words are there extant, sharply rebuking Victor. Among them was Irenaeus, who sending letters in the name of the Brethren of Gaul, whom he presided, maintained that the mystery of resurrection of the Lord should be observed only on the Lord's day. He fittingly admonishes Victor that he should not cut off the whole churches of God. So sa binasa natin dito, naniniwala ba si Saint Irenaeus sa papal supremacy? Wala sa binabasa mo na tuto siya sa papal supremacy. So yun ang sagot mo, wala sa binasa ko. Wala sa binasa mo na tutol siya sa papal supremacy. Ayun dun sa binasa mo sa Against Heresies na dapat mag-agree lahat dun sa Rome. So dito, hindi siya nag-agree sa Rome.
Hindi, So, ang address lang sa authority, hindi sa Rome, sa authority. o sa Sinong authority ng Victor? bishop. Sino tong Wait, Victor? wait lang bro, dyan do, wait lang. Um, kung magka-clarify ka bro, tumawag ka ng moderator bro ha. Dito tayo sa ano, question muna ni affirmative sa'yo. Kasi medyo natatabunan yung boses Sumagot niya. na ako, moderator, sa tanong ni Oo. ano, affirmative. Doon tayo sa question mo na kasi parang nagtatanong siya pero hindi ko masyadong nakuha din. Bro, pakiulit nga yung tanong mo, bro. Okay. So ayon sa binasa, dun sa against heresies na dapat lahat mag-agree sa Rome. So sa binasa natin dito, ni-rebuke ng mga bishop yung Pope at pinagalitan siya ni Saint Irenaeus na malinaw na hindi siya agree dun sa Rome. At yung Rome na yon ay yung Pope nila na si Victor. So pwede mo bang gawin yon sa Pope ngayon? Pwede ba daw? Wait lang ha. Moderator, klaruhin ko muna ha. Time stop muna. Okay, clarification. Pasok. Okay, ay i-clarify ko lang muna ha. Yung kanyang binasa kasi Hmm. ano yung kanyang binasa eh. Sino tong Victor? Klaruhin lang natin, sino tong Victor? Yung Pope ng Rome, Pope Victor? Victor 1. Victor Victor 1 ta, 1. bro. Wait lang muna, moderator, klaruhin ko muna ha. Para maano ko. Anong taon yan? Time ni Saint Paklaro ko lang, Irenaeus. moderator, para meron tayong idea pati tayo pa nakasagot. Ay, kung isa-search mo si Victor, search mo na lang kung yung time niya. Hindi, anong taon yan? Hindi ko na-prepare yung taon dahil walang taon na nakalagay dito. Teka ha. Saint Irenaeus. Bro, Ah, ganito, bro. kasi Yung sa clarification lang natin, bro, isa-isa lang. Ngayon, talagang dapat ka nang sumagot dun, bro. Um, yung Victor niya nakalagay niya pwede ba daw, walang bro, pwede, Yung Victor kasi wala nakalagay na Pope. How can I agree na si Pope Victor yun? Wala nakalagay na Pope. okay, okay. Victor lang. So, ganito, bro. Kung hindi siya mo masagot ng directly, mag 10 seconds ka na lang, ha? Bigyan kita, bro. Proceed ko, bro. Bujando. 130 AD, walang Pope Victor dito kasi 130 AD si Saint Irenaeus. Next Yun lang. question. Pope. Next question. Yan. Okay. Wala nang question, moderator. Thank you. Okay, thank you. Okay, meron pang 20 seconds. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang second part ng ating debate which is yung ating rebuttal at second cross. So dito na tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Jando at mahuhuli dito yung ating affirmative na orthodox. So Brother Jando, 5 minutes, final conclusion. Your time start now, bro. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Tayo ay binibigla-bigla nitong si Ren. Sabi niya, ah, but this did not please all the bishops, and they besought him to consider the things of peace and of neighborly unity and love. Words of theirs are extant, sharply rebuking Victor. Ni-rebuke daw ni Saint Irenaeus, among them was Irenaeus, ni-rebuke daw ni Saint Irenaeus si Victor. Ano ko siya? Sinong Victor? Sabi niya, si Pope daw, Pope Victor. Ba't wala nakalagay na Pope Victor dyan? O ngayon, tingnan ko ngayon, Saint Irenaeus. Kailan ba si Saint Irenaeus? Tingnan natin na. Saint Irenaeus of Lyon. Ipakita ko muna sa screen. Oh, si Saint Irenaeus of Lyon, ah, ang sabi dito is born 130 AD and died 202 AD. Tapos ito tayo sa list of the popes. Ito list of the popes sa 100. Oh, ito tayo sa 130 AD. Wala namang wala namang Pope Victor, no? So, pabilisan to kasi kahit pa matagal na siyang hindi Pope, ako hindi ako sang-ayon na ito si Pope Victor eh. Bakit?
Kung si Pope Victor, hindi ako sang-ayon niya bakit wala nalagay na Pope eh. Tingnan mo, Pope Leo, kahit ang ngayon may nakalagay Pope Leo, matagal na hindi Pope yun. Pope Benedict, Pope John Paul II, matagal na hindi Pope yun, pero Pope pa rin na nakalagay pa sa pangalan nila. Before sa kanilang pangalan, may nakalagay pa rin na Pope. Ito naman, at saka lilitaw na si Irenaeus anti-Pope. Ha? Tingnan nyo ha? Kung si Irenaeus ay binangga si Pope Victor, lilitaw na si Saint Irenaeus ay anti-Pope. Wala namang sinasabi dito sa panahon ni Victor I sa 189 to 199, wala namang sinasabi dito na anti-Pope si Saint Irenaeus. Kaya duda ako sa ano nito eh. Sa pinagbabasa nito eh. Oh, ito yung mahalaga. Hindi naman mahalaga sa akin, Renz, kung tinatanggap ba ng Eastern o hindi. Kaya kayo humiwalay kasi di nyo matanggap eh. Huwag mo nang ipilit sa akin na kailangan tanggapin nyo. Natanggap ko na umalis kayo kasi hindi nyo matanggap. Ba't mo pinipilit? So Western lang yan. Sa amin lang yan. O ba't mo pinipilit yung sa inyo na kailangan tanggapin nyo rin? Hindi na ako magi-give doon. Kasi kaya kayo humiwala kasi hindi nyo matanggap. At eto yung mahalaga. Ang tema niya, patutunayan niya na ang papal supremacy imbento lang after 1054 AD. Ebidensyang giba, wala siyang nabasa na ang papal supremacy imbento lang after 1054 AD. Tinanong ko siya, may nabasa ka ba? Wala. Oh, wala siyang nabasa. Pangalawa, inaamin niya na before 1054 AD, mayroon na nagpa-practice ng papal supremacy. Kaso nga lang, hindi niya matanggap ang reason niya, kanila lang yan. Sa kanilang paniniwala lang yan. Hindi kami kasama dyan. Pakialam ko kung hindi kasama sa paniniwala ninyo. Ha? Pakialam kung hindi kasama sa paniniwala ninyo. Kaya kayo umalis kasi hindi kayo naniniwala. At ito lang mahalaga, maniwala ka man o hindi, tanggapin mo man o hindi, ang mahalaga, inamin mo kanina na before 1054, ginagamit na pala ang papal supremacy. Yun ang mahalaga sa akin. Dahil sa pag-amin mong yon, doon nagiba ang tema mo. Kasi ang tema mo, inimbento lang siya after 1054. Saan inimbento? Siyempre sa Western, di ba rin kayo kasali doon? Hindi pa rin kayo kasali doon. No, sa 1054. After 1054, di pa rin kasali doon. Pero ang mahalaga sa akin lang ngayon, in which ay natutuwa naman ako sa naging resulta, dahil inamin mo kanina na yes, pinapractice na pala. Sa Western lang. Hindi kayo kasama. Wala akong pakialam dun. Ang mahalaga, may ebidensya ako, pinapractice na pala before 1054 at inamin mo pa. Time. Ayun. Okay, so dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang topic. 5 minutes bro, your time start. Okay, so ayan. So makikita natin, no? Salita siya ng salita ng giba, salita siya ng salita ng inamin, pero wala naman siya nagiba, may inamin ba ako? So yun lang parang, gusto niya yung yes or no. So parang usapang nasakali lang yung gagawin natin. Parang ganun lang. Pero una, wala siya nabanggit dun sa Simakian forgery. Meron ba? Wala. May nabanggit ba siya sa donation of Constantine? Wala. May nabanggit ba siya sa false decretals? Wala. Kumontra ba siya sa Roman Curia? Oo. Kilala niya ba si Pope Victor? Hindi. Tapos sabi niya may nagiba. No? Mas authoritative yung mga binasa niya kaysa sa interpretation ng Rome. Yun ang sinabi niya. No? Mas authoritative yung binabasa niya o siya, sa interpretation niya, kaysa yung sinasabi ng Rome. Ito ginagamit sa mga official documents, hindi ito yung usapang kalye lang. Okay? Wala, sa nilatag ko nung umpisa, wala siyang diribat kahit isa. Okay, ngayon, anong sabi ng Roman Curia? Makikita natin na 3rd century lang in-apply yung Petrine text. Yung primacy ng Rome, nagaling kay Peter, doon lang sa Latin West. So, ibig sabihin, tanggap ni John Doe na wala sa East. So, contrary yun sa Vatican I na sinabi na tanggap ng East and West ang supremacy, ng papal supremacy dati pa. Okay? So, contrary siya sa Vatican I.
Okay, ito yung ito yung Roman Catholic apologist na go-to nyo. Hindi kilala si Victor, hindi alam yung claim ng Pastor Eternus na ang claim nun is tanggap ng East and West ang ah, supremacy at kumukontra siya sa Roman Curia. Wala siyang nabanggit kahit isa doon sa mga nilatag ko na pinanggalingan ng papal supremacy, yung mga forged document. No? Doon, babase lang siya doon sa nabasa niya sa mga saints. So yung mga saints na yun, andun sa Rome. Yung wala nga tayong context kung bakit yun eh. Kung pinakitaan natin siya na nirebuke ni St. Irenaeus si Pope Victor, hindi niya kilala si Pope Victor. Pinagdudahan niya pa si Eusebius. Nasa church history to yung writer ng church history, pinagdudahan niya si Eusebius. So ito yung go-to apologetic page nyo. Okay? So sinagot natin siya, wala siya nasagot sa atin, sinagot natin siya linya por linya, punto por punto. Kaya iniimbitahan ko kayo, mga nakikinig ngayon, no? Iniimbitahan ko kayo na tignan ng Orthodox Church. Kung saan yung nanatili yung katuruan ng mga apostol at hindi binago. So yun lang, moderator. Thank you. Okay. So dyan natatapos mga kapatid ang ating debate between Orthodox and Roman Catholic Church mga kapatid sa topic na patutunayan na imbento lang daw ang papal supremacy after 1054 mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng manonood at makakapanood pa nito. So unahin natin si bro anong ang name ni brother? Um, Ako ba ako? Constantinos. Yes bro, ikaw Okay. mauna bro. Thank you sa mga listeners. Thank you rin sa iyo, Brother Russia. No? Thank you sa mga sumuport, nag-message sa akin. Thank you rin kay Brother Jando sa natuloy din yung debate namin. So thank you. Pati sa punto por punto. Thank you. Meron ka bang mga program bro? Baka gusto mo silang i-invite or ang mga Sa pages ngayon, ba yan wala o pa. channel? Wala pa. Nag-iisip pa lang kami ng gagawin. Ayan, so siguro stay tuned no sa mga gagawin pa ni Constantinos mga kapatid. At Brother Jando bro, pasalamat ka din bro. Okay, thank you sa lahat. At alam ko naman ng mga nanonood din, nakikita naman yung mga argumento natin at argumento ng aking katunggali na ako na lang matatawa, no? At least na ang sa akin lang mahalaga lang sa akin is yung tema na giba, yun lang ang mahalaga. Okay, thank you na po sa inyo lahat. Madam Rasha, back to you. Okay, Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta. Siyempre dito sa palaging pag-invite ng punto por punto sa atin as a moderator. Maraming salamat din doon sa ating mga sponsor, siyempre. At kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na nandito. At nandito si bro. Actually, this is my first time no na merong Orthodox na debater which is um, napakabago sa akin. So I hope hindi lang ito ang huli, bro Constantinos. At syempre, Brother Jando, punto por punto mga kapatid. Lagi-lagi yan. Maraming salamat din. At yun, this is Admin Russia. At we're out dito. Okay, thank you sa iyo, Brother Russia. Natuwa ako doon. Hindi niya maamin na nag-iba. Inamin na nga niya kanina, before 1054, ina-apply na. Kaso nga lang, sa kanila lang yun. Hindi niya maamin eh. Okay, at naibigay ngayon dito kay sa ating mga kasamahan para sa kanilang komentaryo. Ating ibigay muna kay Brother Mario Granada. Brother Mario Granada, good evening. Oh bro, congratulations. Nasubaybayan ko kung paano mo siya nilampaso. Pero sana matuto siya sa kasi para kung sa akin lang parang kulang pa siya sa sa research. Medyo lang yung kanyang unawa pala. Kasi nung una, ang bilis niyang magbasa, hindi ko mahabol yung kanyang binabasa. Tapos nung kanyang tinatanong sa akin, hindi pala yun ang tugma sa kanyang binabasa kasi napansin ko doon pala sa kanyang binabasa,
na sa New Testament hindi klaro na may papapasa ng apostolic authority sa New Testament. Ang tanong niya sa akin, totoo ba ang sinasabi nito? Pinapalitaw niya na hindi na ipasa sa mga Santo Papa natin. Ayan, yun ang pinapalitaw niya. Pero ang sinasabi sa kanya, binabasa pala, hindi klaro na pinasa ayon sa New Testament. Natural. Sa New Testament, nandiyan si Linus. Oh, Michael. Oh. Ang sabi doon sa sa New Testament, merong Linus na kasamahan si Timoteo. At hindi talaga nakasulat sa New Testament na pinasang ni Apostol Pedro ang kanyang authority kay Linus. Pero it doesn't follow na hindi na ipasa kay Linus kasi siya ang second pope. How come na siya naging second pope? Hindi pala naipasa. Oh. Kaya pala sabi ko kanina na mali yung sinabi ni Roman Curia kasi hindi malino sa akin na yung pala ay ayon sa New, akalain mo sa New, sinabi daw na hindi, sabi daw ng Roman Curia, hindi daw na ipasa ang apostolic authority. Ano yung naipasa? Ibig sabihin si Pope Francis walang authority? Tapos yung Roman Curia is sila yung grupo na assistant ng Pope mismo sa Vatican? Magsasabi na hindi na ipasa ang apostolic authority? Paano nangyari yun? Eh sabi ko, mali yan. Oh, yung pala sa New Testament pala hindi klaro na ipinasa ayon sa New Testament. Iba ang paliwanag niya, iba binabas niya, iba ang kanyang paliwanag. Yung palang diferensya dito kay Ren Signo. Oh. Brother Mario Granada, okay na ba yun? Oo, okay na. Nag-ano lang ako para mag-congratulate sa imo. Okay, thank you sa iyo, Brother Mario Granada. Ayun. So, ano ko lang kasi kanina, ang hina na ng boses, ang bilis-bilis pa niyang magsalita. Eh, yung tanong niya, doon ko namalayan sa kasi may huminto sa New Testament eh. Eh, doon ko naklaro na sa New Testament pala, ayon sa kanya binabasa, hindi pala malino na ipinasa. Tama, sa New Testament talagang wala ka mababasa na pinasa kay Saint Linus. Tama yun. Problema dito. Oh, sinabi niya sa akin, sino ang authoritative? Ikaw ba ang Roman Curia? Eh, tinanong ko siya, sino ba authoritative? Si Saint Jerome ba o ikaw? Hindi rin makasagot. Tamo, wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Yan ang tandaan ninyo. Brother Bro Rex Aguilar? Congratulations, munti ka na sa huli ah. Ha? Munti ka na sa huli kay Pope Victor. Munti na huli na basa mo agad. Yun lang po. Salamat po. Napansin ko lang. Kaya pala, parang kakontra sa reality. Kaya pala parang kakontra sa reality. Kaya ako sabi, hindi ako agree. Kasi yung tanong pala niya, hindi tugma sa binabasa niya. Ang tanong niya, batay sa unawa niya at hindi batay sa binabasa niya. Tapos di pa siya marunong atas abante. At tinanong ko siya kanina. Sabi ko sa kanya kanina, meron ka bang mababasa na ang pangingibabaw ng Pope sa buong iglesia nagsimula lang after 1054 o wala? Sabi niya, wala. Wala. Next question. So inaamin mo ba na wala kang mababasa na nangingibabaw lamang ang Pope sa buong iglesia after 1054? Yes or no? Nag-no naman uli. Akala ko ba wala kang mababasa? Tapos bigla ka namang nag-no. Inaamin mo na ba na wala kang mababasa? Kasi sinabi niya kasi, walang mababasa. O inaamin mo ba na wala kang mababasa? No. Ano ba naman to? Atras abante. Ako yung tipo na hindi naghahanap ng letra por letra. Tandaan nyo yan. Hindi ako naghahanap ng letra por letra kasi alam ko hindi lahat napapatunayan letra por letra. Kaya hindi ako naghahanap ng letra por letra sa lahat ng mga nakakadebate ko. Ang problema dito, no siya ng no, tapos kinukota niya sarili niya, kaya ako nalilito eh. Oh, sabi niya, doon lang daw in-apply. Doon lang daw in-apply. Di doon nagsimula. Mali. Tingnan mo yung title na Pope. In-apply sa Bishop of Rome, date 521. Ibig sabihin ba, before 521, walang Pope?
Bakit naniniwala ang Orthodox na si Saint Peter ang unang pope? Tignan mo, kakontra sa reality. Yung palang diferensya nitong si Rensigno kaya ayaw maglabas ng mukha. Kasi hindi pala sincero sa kanyang pakikipagtalakayan. At hindi pa niya maamin. Hindi pa niya maamin. Ano yung tema niya? After 1054 doon lang na-imbento. Sa madaling salita, para sa kanya, hindi siya ginagamit before 1054. Kaso nabasa ko ginagamit na, ayaw niyang tanggapin eh. Tamo? Ito talaga si Rensigno talaga. No? Next time, Renz, kung nanonood ka ngayong Renz, next time, pag hindi ka maglalabas ng mukha, hindi ka natatanggapin dito ha, kaya be sure na maglalabas ka ng mukha next time. Okay, so tinaibigan sa ating mga kasama ba sa kanilang komentaryo at yung unahin si Buddy Romel Palma. Andiyan pa ba Buddy Romel Palma? Buddy Romel? Nandito pa bro. Go ahead bro. Ayan, maraming salamat no at congratulations Brother Jando. Kaya nga if you notice sa GC natin, pag tanong mo pa lang sa kanya, nahulog na sa tanong mo ay wala na, talo na yun. Inamin na, wasak na. I think na nasa third question ka pa lang, wasak na yung argumento niya, instant niya, wala na yun. And yun, mga kapatid, no, bago ako magpatuloy po sa komento, gusto ko munang i-shout out si Engineer Gemma Tamagos at saka si Brother Julio Tamagos. Yan, so kasi kanina nakalimutan ko silang i-shout out. At yun po mga kapatid, no, at ito na yung inaabangan natin na banggaan ng Catholic versus Orthodox at napatunayan talaga no na mali ang paniniwala na nitong mga taga-Orthodox. Kaya naalala mo Brother Jan doon nakaraan no na para pang gusto pa akong kontrolin dahil na-cancel yung debate tapos sabihin daw na wag ko daw ilagay ang pangalan niyan ang na-cancel daw. Bakit hindi ba na-cancel yung unang pag-uusap na sana'y magde-debate? Bago pa itong debate, kinokontrol na niya no, ang sitwasyon. Pero, ano nangyari ngayon mga kapatid? Siya ay affirmative pero hindi niya kontrolado ang sitwasyon. That's why, no, ang bangka ay kumulog at lunod na lunod ang affirmative side. Make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the